Minsan ang mga bata ay may mga kaibigan na hindi natin nakikita, pero sa kwentong ito, ang imaginary friend na si Efren ay may mas madilim na lihim. Habang naglalaro si Baby kasama si Efren, unti-unting nagiging misteryoso ang mga pangyayari sa ospital at hindi lang siya ang may ganitong kaibigan. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga bata ang biglang nawawala at ang mga magulang nila ay naguguluhan sa mga kakaibang kwento ng kanilang mga anak. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Efren? At saan nga ba dinala ang mga batang ito? Makinig kayo hanggang dulo at alamin ang nakakatakot na katotohanan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rochelle. Isa po akong nurse sa isang ospital dito sa Metro Manila. Matagal na akong nakikinig ng mga horror stories, kaya naisipan kong mag-share ng sarili kong kwento. Hindi naman ito nakakatakot, pero sana ay magustuhan niyo pa rin. May isa kaming batang pasyente na mayroong imaginary friend. Tawagin na lang natin siyang Baby. Sabi ng mga magulang ni Baby, may imaginary friend daw siya na nagngangalang Efren. Lagi raw itong kinakausap ni Baby at lagi niyang kasama sa paglalaro. Kapag daw kinukuha nila yung mga laruan ni Baby, ay nagagalit ito dahil hindi na raw makakapaglaro si Efren. Nung una ay nag-aalala yung mga magulang ni Baby dahil baka raw may problema sa pag-iisip yung bata. Pero nung tumagal ay hinayaan na lang nila dahil napansin nila na naging masaya si Baby dahil sa kanyang kaibigan. Hindi na raw ito nagagalit at laging masaya. Nung makonfine si Baby sa ospital ay napansin namin na lagi siyang masaya kapag kinakausap niya si Efren. Lagi niyang sinasabi na, Efren, halika dito. Efren, laro tayo. Efren, tignan mo ito. Efren, ayan si Mama. Efren, ayan si Ate. Efren, ayan si Doc. Efren, ayan yung TV. Efren, ayan yung pagkain. Efren, Efren, Efren. Nakakatuwa si Baby kasi kahit na may sakit siya, ay masayahin pa rin siya. Pero ang mas nakakagulat ay hindi lang pala si Baby ang may imaginary friend na nagngangalang Efren. Marami pang ibang bata na na-confine sa ospital ang may parehong imaginary friend. Lahat sila ay nagsasabing mabait si Efren at nag-aalaga sa kanila. Nagkukwentuhan pa nga sila tungkol sa mga adventures nila kasama si Efren. Nung malaman ito ng mga magulang ay nag-aalala sila, kinonsulta nila yung mga doktor kung ano ba ang nangyayari sa mga anak nila. Sinubukan ng mga doktor na tanungin yung mga bata kung ano ba ang itsura ni Efren, pero puro malabo at hindi magkatugmang detalye ang sagot nila. Si Baby daw ay matangkad si Efren at may mahahabang buhok. Yung isa naman ay may maikling buhok daw si Efren at mataba. Yung isa naman ay kalbo daw si Efren at payat. Wala silang maibigay na pisikal na paglalarawan kay Efren. Pero ang nakakapagtaka ay lahat sila ay nagsasabing Efren ang pangalan ng imaginary friend nila. At lahat sila ay nagkukulay ng pulang papel na sinasabi nilang representasyon ni Efren. Naglagay ng mga kamera sa mga kwarto ng mga bata. Pero wala kaming nakitang ebidensya na may pumapasok sa kwarto nila. Hindi namin alam kung paano nila nagagawang magkwento ng pare-parehong detalye tungkol sa isang imaginary friend na wala naman talaga. Isang gabi, bigla na lang nawala yung isa sa mga bata. Nung makita na wala na yung bata sa kama niya, ay nagpanik na yung mga nurse. Binalikan namin yung mga footage sa camera pero wala kaming nakitang lumabas yung bata sa kwarto niya. Nagtaka kami kung paano siya nakalabas. Sinuyod namin yung buong ospital pero hindi namin siya nakita. Pati yung mga magulang ng bata ay nagtataka kung paano siya nakalabas ng ospital nang walang nakakapansin. Nung tanungin namin yung mga natitirang bata ay sabi nila na si Efren at yung mga kaibigan daw nito ang nagdadala sa kanila sa isang masayang lugar. Nung malaman ito ng mga magulang ng mga bata, ay lalo silang nag-alala. Nagkaroon ng mga sintomas yung mga bata
Yung iba ay sumasakit yung ulo, yung iba naman ay nagkakaroon ng hallucinations. Naging mas madalas yung mga pag-uusap nila tungkol sa lugar na dinadala sila ni Efren. Sabi nila ay parang paraiso raw ito. May mga puno, mga bulaklak, mga hayop at mga magagandang tanawin. Ang nakakagulat pa ay parang nagkakaintindihan yung mga bata sa isa't isa sa pamamagitan ng telepathy. Nagkukwentuhan sila tungkol sa mga nakikita nila sa lugar na yon. May isa sa kanila ang nagsulat ng mensahe mula kay Efren. Sabi niya ay si Efren raw mismo ang nagsulat ng mensahe na yon, pero hindi niya pinakita sa amin. Sinubukan ng mga doktor na basahin yung mensahe, pero wala itong saysay, puro mga kakaibang simbolo at mga salita na hindi namin maintindihan. Sa huli, lahat ng mga bata ay nawala at hindi na namin natagpuan. Nung malaman ng mga magulang nila ay hindi sila makapaniwala. Nagsisisigaw sila at nagtatanong kung saan namin dinala yung mga anak nila. Ang nasabi lang namin ay hindi namin alam. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung ano ba ang nangyari sa mga batang yon. May mga haka-haka yung mga magulang at staff na baka may aswang o ibang nilalang na kumukuha sa mga bata. Isinara yung ospital pansamantala para sa investigasyon. Pero wala silang nakitang ebidensya na may kinalaman ng ospital sa pagkawala ng mga bata. Hanggang ngayon ay wala pa rin nakukuhang sagot ang mga magulang ng mga bata. Patuloy pa rin sila sa paghahanap at umaasa na makikita pa nila ang kanilang mga anak. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng kaibigan ay mabuti, lalo na kung sila ay may madilim na lihim. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at tandaan, huwag basta-basta magtiwala sa mga kaibigan na hindi mo nakikita dahil baka sila'y may ibang plano.